mo siya! Itigil mo na ang panggugulo sa matandang ito! Hindi ako aalis dito! Pinapalayas ka namin masamang espiritu! Sa ngalan ng Diyos, lisanin mo ang katawan ng matandang ito! Lumayas ka! At huwag kayong babalik pa! Nawalan ng malay si Lolo. Tumigil ng pag-angat at pagbagsak ng higaan ni Lolo. Anong nangyari? Okay ka na, Lolo. Napalayas na namin ang sumapi sa'yo. Babasbasan namin ang kabuuan ng kwartong to at bahay mo para hindi ka nabalikan ng masamang espiritu na sumanib sa'yo. Mabuti na lang naramdaman nating may nangyayaring kababalaghan sa bahay ng matanda. Tama. Natulungan natin siya bago tayo umalis sa lugar nila para ituloy ang paghahanap kay Dad. Nagtataka lang ako, Alexis. May binigay na sandata sa atin para makaramdam kung may bad spirit sa paligid. Pero bakit hindi natin matuntun kung nasaan si Dad? Itanong natin yan kay Ninong kapag nagpakita ulit siya sa atin. Sa ngayon, ituloy na natin ang biyahe para mahanap si Daddy. Bakit, Elvis? Bakit mo ito ginawa sa akin? Crystal, anak! Buksan mo ang pinto! Mag-usap tayo! Mama, please! Ayoko makipag-usap kahit kanino! Ano ba ang problema? Ano nangyari sa inyo ni Elvis? Kausapin mo ako, anak! Walang makatutulong sa akin. Just leave me alone! Crystal! Please, Mama! Iwan mo ako mag-isa! Buksan mo ang pinto! Mag-usap tayo, anak! Bakit ba ito nakalak? Ayoko! Hindi mo ako matutulungan! Walang makakatulong sa akin! Peter! Peter, umuwi ka muna! Ano ba ginagawa mo rito sa opisina? Si Crystal ang anak natin. May problema siya. Iyak nang iyak. Ayaw lumabas ng kwarto. Ay, nako. Para yun lang dumayo ko pa rito para istorbohin ako. Ikaw ang ina, di ba? Kaya mo na ayusin ang problemang yan. Peter, nasaan ba ang puso mo? May problema ang anak natin. Kung hindi siya nakikinig sa'yo, ano sa palagi mo magagawa ko para makinig siya sa akin, ha? Peter, parang awa mo na. Huwag mo akong istorbohin, Debra. May meeting pa akong pupuntahan. Meeting? O makikipagkita ka na naman sa Wala babae kang mo? pakialam kung saan ako pumunta, ha? Matagal mo nang ginagawa sa akin ang ganito! Ano naman sinasabi mo? Palagi mo ako niloloko! Palagi mo ako pinaglalaroan! Sarang ang bibig mo, Debra. Huwag mo akong pinapaya dito sa kusina. Gustuhin ko. Matagal na kitang pinatay. Ngayon, umalis ka na rito habang nakakapag-picnic pa ako. At sa susunod, ayoko na pupunta ka rito sa opisina para guluhin ako, ha? Tita Debra, mabuti pinuntahan niyo ako. Sige po, susubukan ko pong pakiusapan si Crystal. Crystal, darito ang pinsan mo sila ni anak. Buksan mo pinto. Mag-usap naman tayo, pakiusap. Tahimik po eh. Tahimik, Lani. Sobrang tahimik. Kinakabahan ako. May susi po ba kayo dito sa kwarto? Meron, pero nakalak sa loob. Kaya kahit gamitan ko ito ng susi, hindi natin mabubuksan, Lani. Silipin kaya po natin sa bintana. O sige, mabuti pa nga. Tayo na. Dito tayo sa kusina dumaan. Mas malapit ang bintana ng kwarto niya dito sa kusina. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan dumaan tayo rito sa city. Huwag ka na magreklamo, Danny. Pag kinutuban ako, tiyak may insidente dito ng demon possession. Ayan ka na naman eh. Paano natin masusundan si Daddy kung uunahin natin ang tungkol dyan? Hindi biro ang ibinigay sa ating responsibilidad, Danny. Alam ko. Kaya tayo nabubuhay dito sa mundo. Una, para lipulin ang mga demonyong sumasanib sa tao. At pangalawa,
Siyempre, di ba? Para hanapin si Daddy. Ay, kung di lang kita kapatid, matagal na akong kumala sa partnership na to. Matatapos din natin ang tungkulin natin, Danny. Pansamantala, kailangang... May tumatawag eh! Sa bahay natin, ha? Pasensya na! Pasensya na, hindi kita napansin! Hindi mo talaga siya napansin? Bigla siya lumitaw, Alexis eh. Di mo ba nakita? Luwag ng kali oh. Pero bigla siyang lumitaw. Mabuti bukas ang ilaw sa kwarto ni Kristal. Madali natin makikita ang ginagawa niya, tita. Hindi. Anong nakita mo, Lani? Huwag niyo pong tignan, Tita Debra. Bumalik na tayo sa loob. Hindi. Gusto kong makita. Anong nakita mo, Lani? Hindi, tita. Huwag na po. Ano bang... Hindi! Kristal! Kristal! Tita, bumalik na tayo sa loob. Pwersahin natin ang pinto para makapasok tayo sa kwarto ni Kristal. Ayan, ibuksan ang pinto. Tayo na po sa loob. Kristal! Kristal! Anak, bakit mo ito ginawa? Sa pulso po siya naglaslas. Tara, tita. Dali natin siya sa ospital. Patay na yata si Kristal. Patay na ang anak ko. Tita, huwag mo po sabihin yan. Dadalhin natin siya sa ospital. Kailangan madala natin siya doon. Nagugutom na ako, Danny. Kumain muna tayo. Hindi ko makalimutan yung mukha ng lalaking munti ko ng mabundol. Ha? Teka, huwag mo sabihin may nararamdaman kang kakaiba. Hindi ko masabing nararamdaman ko eh. Basta hindi ko siya makalimutan. Ano ka ba? Gutom lang yan. Halika, may malapit na convenience store doon, no? Kumain muna tayo bago tayo tumuloy sa biyahe natin. Tulong! Tulungan niyo kami! May dadalhin kami sa ospital. Wala kaming masakyan. Para niyo nang awa, tulungan niyo kami! Alexis, tulungan natin. Tayo lang ang may sasakyan na narito sa labas eh. Halika na! Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Dead on arrival. Patay na raw ang anak niyo. Sabi ng doktor. Hindi! Hindi! Hindi totoo yan! Tita Debra! Kristal! Miss, manang ate, teka, kung may maitutulong pa kami, Salamat po sa inyo. Ako na po tutulong sa tita ko. Sige po. Aalis na kami. Hindi ito dapat nangyari. Kung nakinig lang sana sa akin si Peter, hindi magpapakamatay si Kristal. Tita, baka po kung ano pang mangyari sa inyo. Lani, hindi pwedeng mamatay si Kristal. Kailangan siyang mabuhay, Lani. Hindi ko papayag na mawala ang anak ko. Tulungan mo ako. Kailangan mabuhay siyang muli. Uminit ang tattoo mo sa dibdib? oo, Ninong Mikael. Ang tattoo na tala ni David. Bigla itong uminit. Kailan? Saan? May dinala kami ni Danny sa ospital eh. Isang mag-ina. Tinulungan namin sila. Ayun, may emergency kasi eh. Hindi mo napansin kung may kakaiba sa ospital? Ospital yung Ninong Mikael. Ano ang posibleng maging kakaiba ron? Ang presensya ng kalaban ay nagbabago. Maaari isa siya sa mga nurse, doktor o kaya pasyente roon. Siguro, pero wala akong nakitang kakaiba sa mga kilos ng mga tao ron. Si Danny, naramdaman din ba niya ang nangyari sa'yo? Hindi ko alam, Ninong, pero ang sabi niya, kalibutan ko na raw yung nararamdaman ko. Pero kinutuban ka nung pumasok kayo ron sa bayan? Oo, Ninong, malakas ang kutob ko. Kakailanganin kami ron. Kailangan niyong bumalik doon.
Ha? Teka, pero paano yung paghahanap namin kay Daddy? Tuloy pa rin na paghahanap nyo sa daddy nyo. Pero kailangan tapusin nyo kung ano ang dapat gawin sa bayan na yon. Ninong, Aalis na ako. teka, hindi mo ba ipapaliwanag kay Danny kung bakit kailangan namin bumalik? Kaya mo nang ipaliwanag ang lahat sa kanya. Pero Ninong! Mas mabuting kayong dalawa lang ang magpatuloy sa biyahe. Makikilala ko ng kalaban. Makakaiwas siya kapag nakita niya ako. Ninong! Saan tayo pupunta, Lani? Hindi ko pwedeng iwan sa morgue ang anak ko. Tita, gusto mo pong ibalik si Cristal, hindi po ba? Oo. Hindi ko kayang magpatuloy sa buhay kung tuluyang mawawala si Cristal. May alam po akong makakatulong sa inyo. Pero, hindi ko lang po alam kung anong hihingi niyang kapalit. Lani, kahit ano gagawin ko, buhay ko man ibibigay ko, mabuhay lang muli si Cristal. Sige po. Narinig ko lang po ang tungkol sa kanya sa mga usap-usapan. Minsan ko na po siyang nilapitan. At siniguro po niya sa akin na kahit sinong nangangailangan, pwede po niya tulungan. Nanggaling rito si Ninong Mikael? Ba't di mo ko ginising? Ako lang naman ang kailangan niyang kausapin eh. Umiral na naman yung kayabangan mo. Palibhasa ikaw unang nakakaramdam kung may kalaban. Huwag ka nang mainggit sa akin. Kapag oras naman ng labanan, pareho tayong binibigyan ng kapangyarihan. Hindi ako naiingit sa'yo, ha? Nayayabangan ka mo. Naiinggit ka. Nayayabangan. Naiinggit ka. Tama na yan! Yung bilin ko sa'yo, Alexis. Gawin nyo na! Anghel nga pala si Ninong Mikael. Nakikita niya kapag nagtatalo tayo. Pero ano yung sinabi niyang bilin sa'yo? Sabi niya bumalik tayo sa bahay na dinaanan natin. Kakailanganin daw tayo ron. Ayan ka na naman eh. Yan ba ang dahilan kaya nakaramdam ka ng init sa bahagi ng tattoo ng tala ni David? Oo, Danny. Hindi ko mapinpoint kung saan ang kalaban eh. Pero sabi ni Ninong, sundin natin ang kutob ko. Kailangan nating bumalik sa huling bahay na dinaanan natin. Pwede kong ibigay ang hiling mo. Pero Debra, may kapalit ito. Kahit ano ang kapalit, sabihin mo, ibibigay ko. Nasa kahadiyero ang mga alahas namin mag-asawa. Sisirain ko para makuha ko ang mahahalagang... Higit pa sa alahas ang kapalit. Magkano kailangan mo? Hilda, Nagpunta kami rito dahil gusto kong maibalik ang buhay ng anak ko. at sinasabi ko rin sa'yo, kaya kitang tulungan, pero mabigat ang kapalit. Kakayanin mo kaya? Alam ko ang gusto kong gawin. At ayoko na magaksaya pa ng panahon. Nasa morgue ang anak ko. At bawat minutong wala siyang buhay, unti-unti rin akong namamatay. Kaya sabihin mo na kung matutulungan mo ba ako o hindi. Makinig ka, Debra. Hindi salapi, hindi alahas ang kapalit ng ibibigay kong tulong sa'yo. Kung ganon, ano? Ang iyong kaluluwa! Ang aking kaluluwa? Manang Hilda, kanina pa ako nakikinig sa pag-uusap niyo ha. Seryoso po ba kayo? Buhay ang kailangang ibalik, Lani. Buhay din ang kapalit. Pero hindi lang basta buhay, kundi kaluluwa. Buhay? Sige. Handa akong ibigay ang aking buhay. Mabalik lang ang buhay ni Cristal. Pero Tita Debra, Handa na ako. Kailangan kitang tatakan. Tatakan? Anong ibig mo sabihin? Ang tatak na itong mag-iingat sa'yo. Sino mang magtangka sa buhay mo, siya'y hindi magtatagumpay. Kailangang manatili kang buhay hanggang sa bawiin ng aking Panginoon ang iyong buhay. Sinong yung Panginoon? Kailangan mo pa bang malaman? Hindi ba ang mahalaga mabuhay na muli ang anak mo? Oo. Oo, Hilda. Kung ganon, kailangang tanggapin mo ang tatak. Pagkatapos, pag hiningahan mo ang iyong anak, babalik ang kanyang buhay. Tita, umalis na nga tayo dito. Natatakot po ako eh. Dinala mo siya rito, Lani. Pwede ko siyang tulungan. Pero kung hindi niya kaya ang kondisyon,
pwede na natin tong itigil. Hindi. Payag ako. Sinabi ko na sa'yo, Lani. Kahit anong gagawin ko para sa pinsan mo. Ngayon, Hilda, anong itatatak mo sa akin? Gawin mo na. Hindi ako aatras. Ano yan? Pantatak sa balat ng hayop? Nagbabagang metal na pantatak? Gusto mo bang mabuhay ang anak mo o hindi? Gusto ko. Gusto ko pero... O sige. Para kay Kristal, kakayanin ko. Tatanggapin ko. Ang kapalit nito ay ang dugtong na buhay ni Kristal at ang iyong kaluluwa sa aking Panginoon. Tita Debra! Nawala siya ng malay. Ano ba ginawa mo sa kanya? Nasa kanya na ang kapangyarihan. Pag nagising siya, wala na siyang kamatayan. Ang kaluluwa niya, pag-aari na ngayon ng kadiliman. Hindi. Tita Debra! Hiningi mong tulungan ko siya. Ibinigay ko ang kailangan niya. Lani, hindi ako naririto sa mundo para magkamal ng salapi. Naririto ako upang pagsilbihan ng aking Panginoon. Hindi! Hindi! Sinabi niya, Lani, na kapag hiningahan ko si Kristal, mabubuhay siyang muli. Narito na tayo sa morgue. Magbantay ka sa pinto. Kristal, bumalik ka sa akin, anak. Kristal! Totoo nga. Totoo nga, Lani. Nabuhay si Kristal. Nabuhay ang anak ko. Mama, nasan ako? Bakit wala akong damit at nakatakip lang ng kumot ang katawan ko? Saka na ka magpapaliwanag, anak. Ang mahalaga, bumalik ka. Buhay ka, Kristal. Tayo na, anak. Magbihis ka at uuwi na tayo. Mula ngayon, ako mismo ang poprotekta sa'yo. Hindi ka na muling maaagaw pa ni kamatayan. Kanina pa kita hinihintay, ha? Peter? Peter, may nangyari sa araw na ito. Hindi ka maniniwala. Alam mo ba, sinugod namin si Kristal sa ospital dahil siya ay... Halika rito. Aray ko! Halika. Bitiwan mo ako, Peter! Nasasakal ako! Halika. Ano bang nangyayari sa iyo? Halika! Sawang-sawa na ako sa pagbubunga mo, ha? Panahon na para tayo maghiwalay. Mamamatay ka, Debra! Mamamatay ka! Maghihiwalay tayo! Kahit tatapusin na kita! Tatapusin na kita! Mamamatay ka! Mamamatay ka, Debra! Mamamatay ka na! Sa wakas, nawala na siya ng hininga. Wala na rin siyang pulso. Mamaya ako itatapon ang kanyang katawan. Mamaya kapag tulog na ang lahat dito sa mansyon. Papa? Oh. Papa, nandyan ba si Mama? Kristal! Anak, ano kailangan mo? Si Mama! Gusto ko siya makausap! Natutulog siya, anak eh. Bukas na kayo mag-usap, ha? Natutulog? Pero kararating lang po namin. Galing kami sa ospital at... Ay, gusto ko sanang itanong bakit ako may tahi dito sa braso. Malapit sa pulso. Bakit nga ba, Kristal? Yun nga po yung itatanong ko. Wala akong maalala eh. Parang blanco yung utak ko at... Halika, Kristal. Halika rito. Pumunta tayo sa kwarto mo, ha? Pero si Mama po... Napagod siguro yung mama mo. Bukas mo na siya kausapin. Ikaw din, mukhang, tingnan mo, kailangan mo na magpahinga. Tingnan mo, namumutla ka na. Pero Papa... Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Magpahinga ka na rin, Kristal. At bukas, tiyak, magbabalik na yung lakas mo. Pati ang kulay ng pisngi mo. Okay? Saka na tayo mag-usap ng mama mo. Ha?
sinasabi ni Alexis? Bakit siya lang nakakaramdam ng presensya ng kalaban? Hindi ko rin maipaliwanag, Danny. Pero kailangan bumalik kayo sa bayan bago ipagpatuloy ang paghahanap sa daddy nyo. Naghahabol kami sa oras. Baka hindi namin abotang buhay si Daddy. Narito kayo sa lupa. Una, para hadlangan ng paglaganap ng kasamaan. Pangalawa lamang ang paghahanap sa inyong ama. Huwag mo yung kalilimutan, Danny. Opo, Ninong. Huwag mo siyang aalisin sa isip at puso mo. Hindi na sa inyo ang inyong buhay, kundi sa dakilang lumikha na sa inyo ay nangangalaga. Opo, naiintindihan ko. Kung ganon, bumiyahe na kayo. Darating ako kapag kailangan niyo ako. Paano pinatay? Bakit po mamamatay si Tita Debra? Nakakita ako ngayon sa aking mahiwagang salamin. Ayan, tingnan mo, Lani. Hindi. Sinasakal ni Tito Peter si Tita Debra. Hanggang mawalan to ng malay. Bakit ba kayo tumatawa ng ganyan? Hindi niyo ba nakita? Napatay si tita ko. Pinatay siya ni Tito Peter. Kala ko ba matapos niyang isuko ang kaluluwa niya sa inyo, wala nang pwedeng makapanakit o bumawi ng buhay niya. Huwag mong aalisin ang paningin mo sa salamin. Makikita mo ang kapangyarihan ng sungay na itinatak ko sa likod ni Debra. Manood ka lang, Lani. Manood ka! Ngayon, kailangan maitapon ko na ang bangkay mo. Hindi ko pwedeng sabihin, bigla ka namatay dahil may marka ng pagkakasakal sa leeg mo. Kaya itatapon na lang kita. At pagkatapos, sasabihin kong nilayasan mo ko. Napakadali, di ba? Pagkatapos ng gabing to, malaya na ako. Malaya na ako kahit kanino pa akong makipagrelasyon. Wala na akong madidinig mula sa'yo. Hindi mo na ako masusumbatan, Debra. Ngayon, isasakay kita sa kotse at itatapong kita sa malayong lugar. Bakit ba kanina ka patahimik? Alam ko na. Hindi nga pala tayo nakabili ng pagkain dahil meron tayong tinulungan na madala sa ospital. Yung babaeng nagtangkang mag-suicide. Namatay siya, Danny. Dead on arrival. Remember? Oo nga. Iyak nang iyak yung nanay niya. Pero hindi yun ang gumugulo sa isip ko eh. Nagugutom ka nga kasi. Ano ka ba? Nakalimutan ko na yung gutom ko, Danny. Kung ganun, ano pang gumugulo sa isip mo? Yung lalaki muntik na nating mabundol. Kasalanan naman niya eh. Tawid siya ng tawid na hindi tumitingin sa mga sasakyan. Hindi lang yun, Danny. Ha? Hindi lang yon? Mayroong masama tungkol sa kanya. Pero ikaw ang una nakapansin kanina, di ba? Alam mo, tama ka. Yung lalaki muntik ko nang mabundol kanina, may kakaiba sa kanya na hindi ko mailarawan. Basta, ang mga taong nakatagpo natin sa araw na to, mayroong masama na bumabalot sa kanila. Madilim sa lugar na to. Ayun. May tulay ako madaraanan. Doon ko ihuhulog ang katawan ni Debra. Ngayon, Debra, dito na matatapos ang kaugnayan mo sa akin. Napakabigat ng babaeng to. Pero konti pa, mabubuhat na kita. Dito kita sa tulay itatapon. Ipaparating na sa sakyan. Hindi ko na maihuhulog dito sa tulay si Debra. Kailangan ko na umalis. Dito ko na siya iiwan. Oops. Kailangan ko makaliha dito bago nila ako mamukaan at makita ang plaka ng kotse ko. Nakita mo, Alexis? Nakita mo yung tumawid na kambing?
Hindi ko nang mahagip. Mabuti natakot sa busina ko. Biglang tumakbo palayo. Ay, buti na lang talaga hindi ko siya natamaan. Aba! Bakit tayo minto? Alexis! Bumaba ka nga! Tinan mo yung nasa labas! Ha? Yung sa tulay! Parang tao yung nakahandusay. Teka! Bakit ako lang? Tayong dalawa na. Tingnan natin. Okay, sige. Tayong dalawa. Bilis! Baba na! Hindi! Alexis! Babae ito nakahandusay sa gilid ng tulay! Oo nga. Namumukhaan ko siya, Danny. Teka, siya yung babaeng tinulungan nating magdala ng anak sa ospital. Oo nga. Teka, bakit siya narito at parang... wala na siyang pulso. Patay na siya. Parang gano'n na nga, Danny. Iniwan ni Tito Peter ang tita ko. Iniwan niya sa gilid ng tulay. Manang Hilda, talagang patay na si tita ko. Nakikita mo yung dalawang lalaking lumapit sa kanya? Oo, namumukhaan ko sila. Sila yung tumulong sa amin para madala si Crystal sa ospital. Hindi sila dapat makalapit kay Debra. Bakit po, Manang Hilda? Ang dalawang lalaking yan ay... Sila po'y ano? Lani, panganib ang dalawang lalaking yan. Kailangang puntahan natin si Debra. Kailangang mahadlangan ko sila. Hindi ko po maintindihan eh. Paano magiging panganib ang dalawang yan? Sila nga po yung tumulong para madala namin sa ospital si Crystal. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Tinulungan nila si Tita Debra kanina. Kaya, Chuck, tutulungan din nila ulit si Tita ngayon. Kapag nalaman nila kung anong nagbago kay Debra, papatayin nila ang tita mo. At paano nila malalaman ng pagbabago gayong... Hindi. Si Tita Debra, nagsisimula na siyang gumalaw, Manang Hilda. Mula rito sa iyong mayawagang salamin, nakikita ko nagbalik ng hininga ni Tita Debra. Pero hindi na siya ang dating Debra. Kampon na siya ng kadiliman. Paanong kampo ng... Sinabi ko na sa'yo, ang kapalit ng buhay ni Crystal ay ang kaluluwa ni Debra. Huwag ka po magsalita ng ganyan, Manang Hilda. Lahat ng lalaking taksil, papatayin niya. Wala nang sariling pasya si Tita. Ginawa mo na rin siyang alipin ng kasamaan. Yun ang kapalit, Lani. Magiging tagasunod siya ng kadiliman, kapalit ng pagbabalik ng hininga ni Crystal. Hindi. Napakasama niyo pong talaga. Pero ang dalawang lalaki na yan na nakikita natin sa mahiwagang salamin na nakamasid kay Debra, kailangang maitaboy ko sila palayo. Panganib sila. Magiging hadlang sila sa dapat gawin ni Debra para sa aking Panginoon. Ano pong gagawin ninyo? Saan kayo pupunta, Manang Hilda? Alexis! Ang babaeng to! Gumalaw siya! Buhay siya! Tulungan natin siyang tumayo! Alexis! Kumapit kayo sa akin! Tutulungan namin kayong... Kalaban ka! Hindi! Napakalakas mo! May sanib ka! Hindi niyo ako pwedeng hadlangan. Alex! Tulong! Teka lang! May pinupulot ako! Alexis! Lang dito! Sandali lang! Alexis! Tulong! Dali! Mahinig ka! Alexis! Alex! Hoy! Ano ginagawa mo sa kapatid ko? Bitawan mo si Danny! Bitawan mo! Lahat ng lalaki ay taksil. Ano ba sinasabi mo? Alexis! Bitawan mo yung kapatid ko! Taksil na lalaki! Bitawan mo si Danny! Samahan niyo ako! Nana! At ang Espiritu Santo! Demonyo! Bitawan mo siya! Ano ka ba? Matatagal mo kumilos! Kumilos naman ako ah! Ayan, binitawag ka rin yan! Patay na ulit
siya. Ang ginamit sa dibdib ko. Patuloy na umiinit. Ganun din sa akin, Danny. Yung babaeng yan, siya ang dahilan kaya naramdaman natin doon sa ospital. Pero sa ospital, normal pa siya, di ba? Walang sinyalis na may sapi siya. Hindi niyo ako mapapalayan! Babalikan ko kayo! Ay! Saan ka pupunta? Bumangon siya! Paulit-ulit siyang nabubuhay. Tingnan mo sa likod niya. Hindi. Danny! Ano nakikita natin sa likod niya? Nagliliwanag na apoy. Hindi apoy, Alexis. Isang simbolo. Simbolo ng kadiliman! Umaapoy na sungay? Sa likuran ng babae? Oo, Ninong. Umaapoy na sungay. Parang nakatato sa likod niya. Pero tumatagos sa damit niya. Ang liwanag, tila nag-aapoy. Anong uring sumpa yun? Hindi sumpa ang nakita nyo. Isang tatak yun na binibigay matapos makipagkasundo sa isang nilalang kay Hilda. Sino si Hilda? Akala ko napatay na siya ng daddy nyo noon. Si Dadang unang tagasunod? Oo, naminanan niyong magkapatid. Kaya pala, naramdaman naming uminit ang tattoo namin sa dibdib. Ang tattoo ng tala ni David. Oo, Danny. Alexis, ang nakatato sa inyong dibdib, yan ang mag-iingat sa inyo upang hindi tuluyang matalo. Pero kanina, halos mawalan ako ng ulirat. Oo nga. Muntik na ako mapatay ng sumasapi sa babaeng yun. Tama, Ninong. Tsaka, bakit hindi siya naprotektahan ng tala ni David? Dahil ang sumasapi sa babaeng yon, kontrolado ni Hilda. Si Hilda ang dapat natin hanapin. Paano? Teka, sino ba talaga si Hilda? Alipin siya ng hari ng kadiliman. Hindi siya sumisingil sa sino mang humihingi ng tulong sa kanya. Pero may isang bagay siyang hinihingi bilang kapalit. Ano po yun, Ninong? Ang mga kaluluwa nila. Teka, kung ganun, yung babaeng yun, kung lumapit nga siya kay Hilda, ibig sabihin, wala na siyang kaluluwa. Oo, Alexis. Siya ngayon ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng kadiliman. Pinatay ka ni Daddy? Pero paano ka nakabalik dito? At Mama, buhay ka pa! Dahil bago niya ako pinatay, nakipagkasundo ko kay Hilda. Paano nakipagkasundo? Ang tatak sa likod ko. Tignan mo, anak. Tatak? Naku po, Mama. May tattoo ka ng sungay sa likod at pumipintig ito. Oo, Kristal. Nakipagkasundo ko kay Hilda. Tinanggap ko ang tatak. Kapalit ng kapangyarihang ibalik ang buhay mo. Mama, ano tong ginawa mo? At anong kapalit? Anong kabayaran ang hiningi niya? Hindi pera, Kristal. Kung gano'n, ano? Ano po? Ang aking kaluluwa. Ganun mo ako kamahal, Ma? Oo, anak. Kaya ngayon, ako naman ang hihiling sa'yo. Sabihin mo ang kailangan mo. Gagawin ko, Ma. Papatayin kong taksil mong ama. Tulungan mo ko. Ano po? Papatayin niyo si Papa? Wala na tayong kamatayan, Kristal. Ilang beses ka mang saktan ng sino mang lalaki. Hindi mo na kailangang lumuha at magdusa. Igaganti kita. Ako mismo ang papatay sa kanya. Hindi. Ano po nangyari sa inyo? Bakit kayo nagkaganyan? Tayong dalawa. Papatayin natin ang mga taksil na lalaki. Hindi na kailangan lumuha ang sino mang babae. Tayo ang tatapos ng kanilang pagdurusa. Mama? Ngayon, Kristal, sabihin mo sa akin, nasaan ang papa mo? Kailangan ko nang tapusin ang buhay niya. Huwag po. Paano kung maunahan ka niya? Saksakin ka, barilin. Kristal, anak,
Ibinigay na sa akin ni Hilda ang buhay na walang hanggan. Ilang beses man akong patayin ng iyong ama, muli akong babalik. Muli akong mabubuhay. Kung ito'y isang bangungot, ang gusto ko lang magising. Totoo ito, Kristal. Totoong buhay ka. At totoong buhay ako. Tayong dalawa. Wala na tayong kamatayan. Wala na! Natakasan ni Debra ang dalawang lalaking nakita ko sa mahiwagang salamin. Pero nakikita ko rin sa aking guni-guni na nasa daan na sila para hanapin ako. Hindi. Kasama nila ang anghel dito sa lupa. Si Mikael! Naririto pa rin pala siya. Pwes, paghahandaan ko kayo. Kung inaakala mo, Mikael, na matatakot ako sa'yo, nagkakamali ka! Ma, dito ka na matulog sa kwarto ko. Bukas mo na hanapin si Papa. Hindi ako inaantok. Hihintayin ko siya. Ma, maraming nangyari sa araw na to. Baka kung makapagpahinga ka, makalimutan mo ang mga sinabi mo sa akin. Walang magbabago, Kristal. Kailangan gawin ko ang sinabi ko. Yun ang kapalit ng hiningi ko kay Hilda. Kailangang pumatay ako. Ma, tama na. Hindi ko na talaga maintindihan ang nangyayaring to. Halika na sa loob ng kwarto ko. Itigil niyo na po yung mga sinasabi niyo. Magpahinga na po tayo. Kasama mong natulog ang mama mo kagabi? Paano nangyari yun? Nagtataka nga rin po ako kung ano-ano ang sinasabi niya. Pero tandang-tanda ko po na sinabi niyong nakatulog sa pagod si Mama at nasilip ko nga pong nakahiga siya sa kwarto ninyo. Oo. Tama ka, anak. At ano po? Iniwan ko siya sa gilid ng tulay. Wala nang buhay. Papa, ano po yun? Hindi ko narinig ang sinabi niyo. Wala. Paano siya nakalabas ng kwarto namin nang hindi ko alam? Lumabas po ba kayo kagabi? Narinig ko ang kotseng umalis. Kayo yon, hindi ba? Pero hindi na ako sumilip. Nangihina at inaantok na po ako eh. Kung ganon, hindi niya nakitang isinakay ko sa kotse ang wala ng buhay niyang ina. Pero nakakapagtaka, paano nakabalik si Debra dito? Papa, may sinabi sa akin si Mama. Ha? Anong sinabi niya? Pinatay mo raw siya. Ano? Baliw talaga yung mama mo. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Kung totoong sinabi niya, bakit nakausap mo pa siya at katabi mo pa nga natulog? Wala na raw siyang kamatayan dahil nakipagkasundo siya kay Hilda. Hilda? Sino naman si Hilda? Hindi ko po alam. Nag-umpisa ang mga kababalaghan nung magising ako sa ospital. Nakatakip ng kumot ang hubad kong katawan at may tahi ako sa tapat ng pulso ko sa kamay. Patingin nga. Bakit nga may tahi ka sa kamay mo? Anong ginawa mo, Kristal? Ay, hindi ko po alam. Wala akong maalala. At si Mama, bakit siya nagkaganon? Bakit sinabi niyang pinatay niyo siya? At ngayon, ibinigay niya raw ang kaluluwa niya kay Hilda para mabuhay ulit ako. At siya naman, wala nang kamatayan. Sige. Kung nasa kwarto mo nga siya, pwede ko ba siyang puntahan? Opo, natutulog pa siya. Sige. Ako na lang ang pupunta sa kwarto mo. May pag-uusapan kami ng mama mo. Pero Papa, papatayin ka niya. Ako? Papatayin niya? Anong gagawin niya sa akin? Samantalang tinapos ko na siya kagabi at... Anong sinabi mo, Papa? Ha? Wala, Kristal. Wala akong sinabi. Kailangan mag-usap kami ng mama mo ngayon. Narito na ako, Peter. Anong dapat nating pag-usapan? Debra? Buhay ka nga. Papa, bakit mo yan sinabi? Dahil pinatay niya ako. Sinakal niya ako hanggang malagot ang hininga ko. Hindi. Ano ba itong nangyayari? Para kang nakakita ng multo, Peter. Hindi ka totoo! Ngayon natatakot ka sa sarili mong multo? Itinapon mo ako sa gilid ng tulay na parang isang piraso ng basura. Papa, sumagot ka.
Sabihin mo sa akin ang totoo. Kailangan kong malaman ang totoo. Ako na lang ang pag-asa mo para mapigilan ko si Mama sa gagawin niya. Papa, pagsalita ka! Si Hilda ang kailangan natin matuntun. Siya ang ugat ng kababalaghang nangyari sa babaeng nakita yung nakahandusay sa tulay. Teka, kung dati mo nang kilala ang Hilda na to, bakit hindi siya tinapos ni Daddy? Maaaring natakasan niya ang inyong ama. Kaya nakapagkubli siya at muling naghasik ng kasamaan. At ngayon, may bago siyang nabiktima. Oo, Alexis. Kaya sasama ko sa inyo. Kailangan 3 tayong pumutol sa kanyang mga sungay. Dito. Narito pa rin siya. Nasa gitna ng gubat ng bahay niya. Tumuloy kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Hilda, paano ka nakabalik? Mas makapangyarihan ang pinaglilingkuran ko kesa sa inyong Diyos. Hindi yan totoo. Alam mo, hindi yan totoo. At ang dalawang to, tagasunod mo? Sayang na kabataan. Sa gabing ito, pagsisisihan yung pumunta kayo rito. Kasamaan at kadiliman, tinatawag ko kayo! Anong ginagawa niya? Tinatawag niya ang mga kampo ng dilim. Humanda kayo, Alexis, Danny! Lalabanan natin sila! Kampo ng kasamaan at kadiliman, kayo ay aking tinatawag. Ngayon na ang itinakdang oras upang daigin natin ang kabutihan. Kampo ng kasamaan at kadiliman, ngayon ko kayo kailangan! Hindi ka magtatagumpay, Hilda! Ito na ang katapusan mo! Huwag mong linlangin ang sarili mo, Mikael. Kung hindi mo ako nadaig noon, paano ka nakasisiguro ngayon ay magtatagumpay ka? Hindi ka nadaig dahil tumakas ka. Naglaho ka parang bula. Hindi ka lumaban! Ninong, ang mga kampon! Napapaligiran nila tayo! Mga kampon ng dilim! Ninong, anong gagawin natin? Huwag kayong padaig sa takot. Nililin lang tayo ni Hilda. Ang lahat ng yan ay ilusyon. Pero, Tapusin niyo sila! Humanda kayo! Alexis! Danny! Tala ni David! Iligtas mo kami! Tala ni David! Iligtas mo kami! Hindi ka mananaig, Hilda! Hindi ka mananaig! Hindi ka totoo! Patay ka na! Hindi mo kitang patay na! Totoo ako, Peter. At pagkatapos ng gabing ito, maglalakbay ako upang patuloy na pumatay. Lilipunin ko ang mga lalaking katulad mo hanggang sa wala nang magtaksil sa mga nobya at asawa nila. Hindi! Patay ka na! Pinatay na kita! Narinig mo yun, Kristal? Narinig mo? Inamin niya. Pinatay ako ng iyong ama. Kaya ngayon, patuloy mo pa rin ba siyang ipagtatanggol? Patuloy mo pa rin ba siyang poprotektahan? Papa, nagawa mo yun kay Mama. Kristal! Anong ginagawa mo? Bakit ka tumalikod? Teka, anak! Makinig ka sa akin! Sa gabing ito, matatapos ng lahat ng pananakit mo sa akin. Lahat ng pagtataksil na ginawa mo, may paghihiganti ko na. Hindi. May hawak kang patalimat. Kristal! Ikaw din! Hindi mo na ako muling sasaktan. Hindi mo na ako muling pagtataksil! Hindi! Sige, Kristal! Ikaw naman! Mamatay ka, Peter! Mamatay ka! Hindi sila tinatabla na suntok o patalim! Ninong! Ano nangyayari? Sinabi ko na sa inyo, aparisyon lamang sila. Isang ilusyon ni Hilda upang matakasan tayo. Ayun siya! Tumatakas na! Teka! Anong gagawin mo? Kailangan sundan natin si Hilda! Para makatimuhin
Bakit nasasaktan ako? Hindi natin pwedeng iwan ang lugar na to. Narito ang mga kampo ng kadiliman. Triangulo! Kailangan gawin natin ito! Tala ni David! Sa aking dibdib! Tala ni David! Tatak ng aming lakas! Tala ni David! Ipaloob mo kami sa triangulo ng iyong proteksyon! Ibigay mo sa amin ngayon ang espada ng kalangitan! Ngayon, Alexis! Danny! Gamitin natin ang espada upang papaligin sa impyerno ng mga kampo ng dilim na tinawag ni Hilda! Napatay na kita, Peter. Ngayon wala na magtataksil pa sa akin. Wala nang ibang magiging babae sa buhay mo. Hindi mo na ako masasaktan pa. Pinatay ko si Peter. Nakapaghiganti na tayo, Crystal. Hindi natin to dapat ginawa, Ma. Ano tong inutos mo sa akin? Tama lang na mamatay siya, anak. At isusunod natin ang boyfriend mo na nanakit sa'yo at naging dahilan para magpakamatay ka. Nagpakamatay ako? Oo, anak. Yan ang dahilan ng tahi sa iyong pulso. Namatay ka na, anak. Pero nagmakaawa ko kay Hilda na tulungan ako upang mabuhay kang muli. At ngayon, magkasama pa rin tayo. Dalawa tayong maghihiganti sa lahat ng lalaking taksil. Hindi, Mama. Hindi ako sasama sa'yo. Pero ang buhay mo'y utang mo kay Hilda. Hindi yan totoo! Kampon ka na ng kadiliman! Wala ka ng kaluluwa! Hindi na ikaw ang mama ko! Hindi na ikaw si Mama! Bumalik kayo sa pinanggalingan niyo! Wala na. Isa-isa silang nawala. Si Hilda, nawala rin. Saan natin siya susundan? Duda akong pupuntahan niya yung babaeng natagpuan niyo sa tulay. Saan natin siya hahanapin? Naalala mo nung tinulungan natin silang galing sa ospital ang anak niya? Sumama tayo sa bahay nila para buhatin ang anak niya. Natatandaan mo ang lugar, Alexis? Tayo na! Puntahan natin! Eh, paano kung hindi doon pumunta si Hilda? Kailangan pa rin nating pumunta doon dahil yung babae, konektado kay Hilda. Pag napalaya natin ang babaeng yun, mapuputol din ang kapangyarihan ni Hilda. Hindi ka dapat isinama ni Lani sa Hilda na yon. Nagkakamali ka. Tama ang ginawa niya. Tignan mo, anak. Kasama pa rin kita. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Pumapas lang ka na, wala ka ng takot. At masaya ako. Nakapaghiganti na ako. Hindi, Mama, mali ito. Huwag kang lalapit sa akin. At patuloy akong papatay. Hanggang maubos ang mga taksil na lalaki rito sa mundo. Tama, Debra! Ikaw ang kampon na matagal ko nang hinihintay! Hilda, salamat dumating ka. Tingnan mo, pinatay ko si Peter. Nakaganti na ako sa lahat ng pagtataksil niya. Mama, siyang sinasabi mong Hilda? Oo, anak. Siya nga si Hilda. At dito na matatapos ang kasamaan ninyong dalawa. Nakaligtas kayo! Dahil protektado kami ng tala ni David. At ngayon, ikaw naman ang tatapusin namin! Anong sinasabi nila, Hilda? Huwag niyong sasaktan si Mama. Pakiusap. Kampon ng kadiliman, kayo'y aking kailangan! Ano nangyayari, Lumindo? Bubuka ang lupa para makalabas ang kampon ng dilim at kasamaan! Hindi, Hilda! Pag bumuka ang lupa, ikaw ang kakainin nito! Ikaw at ang kampon mong si Debra! Hindi totoo yan. Wala na akong kamatayan. Ibinigay ko ng kaluluwa ko kay Hilda, kaya't Huwag kang maniwala sa kanila! Ang Panginoon ko ang pinakamakapangyarihan sa lahat! Kapag bumuka ang lupa, lalabas sa mga kampo na susundo sa kanila at dadalhin sila sa walang hanggang kadiliman! Nagkamali ka sa pinili mong Panginoon! Alexis! Danny! Ngayon na! Tala ni David! Ipaloob mo kami ngayon sa triangulo ng iyong proteksyon! Bumubuka ang sahig ng bahay. Crystal! Pumalong sa triangulo! Bilis! sumama ka sa amin, Kristal. Hindi! Wala na akong kapangyarihan! Hinihila ako papunta sa siwang ng lupa!
Kinain na sila ng lupa. Sumura ng muli ang sahig at lupa. Salamat. Iniligtas niyo ako. Pero kung masamang panaginip ang lahat ng to, gusto ko nang magising. Hindi. Sorry ha. Hindi ka nananaginip. Talagang naging kampo ng kasama ng mama mo. Tutulungan ka namin magsimula muli, Crystal. Ihahatid ka namin kung saan ka magiging ligtas. Dahil ang magkapatid na ito, kailangan sila magpatuloy sa paglalakbay upang lipunin ang masasamang elementong sumasabi sa mga tao at nagnanakaw ng kanilang katinoan. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa